Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Okay, at isang magandang umaga po, umaga, gabi sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. At yung iba ay nasa sundown worship pa siguro, ano po? Tayo ay magsasagawa ng Bible study po uli, mga kaibigan at mga kapatid. Ang atin pong papaksain ay batay sa request sa atin ng isa sa atin pong mga kapatid sa pananampalataya. Kung pwede raw po nating baybayin ang kasaysayan ng tunay na iglesia mula nang ito ay itatag doon sa Jerusalem hanggang sa panahon po natin ngayon. At ito po ang bibigyan natin ng katugunan kahit sa isang maikling tawag dito, pagbibigay ng o pagbubuod ano po ng kasaysayan ng iglesia. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. At bago po tayo dumako sa atin pong pag-aaral ay binabati ko muna ang atin pong mga nasa wall, ang kapatid na John Lee Beriasinto, ang ating pong napakasipag na kamanggagawa sa Panginoon. Ano po? Yan po ay aktibo sa ating mga forums. No? Yan. Ganda ng background music cup. Nawala na yung Voltes 5. Actually, meron pa po tayong Voltes 5, kaya lang pasingit-singit na lang po natin. Yung po kasi ay request ng atin pong mga hindi Adventist. Ano? Kaya siguro ay bibigyan natin sila ng pagkakataon ding marinig pa yon sa susunod na mga araw. Pero ngayon ay tatalakay muna tayo ng request sa atin. Ano? Ayan, at magandang gabi po, Kap. Nice to see you again. Sabi ni kapatid na John Lee. Salamat kapatid na John Lee, at magandang gabi po sa inyo. Kasama rin natin kapatid na Joshua. God bless po ang wika. Likewise kapatid na Joshua. Ano po, magandang gabi po sa inyo. Hanggang sa wakas sila lamang kasama rin natin ang kapatid na Ricky Lomo Marsala is watching. Ayan, kapatid na Ricky, good evening po at God bless po sa inyong family. Maliligtas ang magtiis. Mula kay Nonilion Pilapil, magandang gabi po sa inyo. Happy New Year sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Gayon din kay kapatid na LB Perez. Yan, no? At binabati rin natin yung kapatid natin na isa sa mga tagapagtanggol ng atin pong iglesia o isang mahusay na apologetics, no? Ang kapatid na Bresi Aquino Balansag Jr. Yan, magandang gabi po sa inyo, kapatid na Bresi. Hanggang sa wakas sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang... At sa lahat po ng mga kapatiran, mga kaibigan natin, mga binabible study, magandang hapon po o gabi sa inyo po. Akin pong hangad na datnan po kayo ng pabalita nating ito o ng pag-aaral nating ito na nasa maayos
na kalagayan at nasa mataas na estado ng inyo pong kalusugan. Sama ang Lalo tigit ang inyo pong pananampalataya. Ano po? at sila'y magkalulong. Lilitaw ang Alright, bago tayo dumako sa atin pong pag-aaral, tayo po muna ay sumandaling manalangin, mga kapatid. Samahan po ninyo ako sa isang maikling panalangin. Dakila po't makapangyarihan namin Diyos, sa amin pong pagsasagawa ng Bible study sa online, hangad po namin na iyo po ang patuloy naming maparangalan at maitaas. Umaasa po kami amang banal na ang programang ito ay magiging kasangkapan sa mga kaibigan naming patuloy na nagsusuri at naghahangad na matuntun ang tunay na katotohanan. Sa inyo pong mga kamay, pinagkakatiwala namin ang buong oras na ito. Patawad po sa aming pagkukulang at pagkakasala sa pamamagitan po ng makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. mga bula dito sa sanlibutan. Mag-ikot ang pinto. Alright, alam natin na ang ating Panginoong Jesus ay nagtayo ng iglesia noong unang siglo. Ano po? At yan ay naitala doon sa aklat ng Mateo, Kapitulo 16, talata po ay 18. Mabuti po bahin ko muna mga kapatid. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Sa talata pong ito ay maliwanag po nating nababasa sa Biblia na ang ating Panginoon ay nagtayo ng kanya pong iglesia. At ang wika po rito mga kaibigan, mga kababayan, yung kanya pong itinayong iglesia ni pintuan ng Hades ay hindi po magsisipanaig dito. O, kahit daw po yung kamatayan o yung libingan ay hindi po mananaig laban sa kanya. Ang ibig sabihin ay hindi po kailanman matatalikod ang kanyang iglesia. Mananatili po itong namamayagpag sa daloy ng mga panahon. No? Kahit sikapin ng mga taga-usig na ito po ay patayin, na ito ay iwala sa kasaysayan, ayon sa talatang ito, hindi po magsisipanaig ang Hades laban po sa iglesyang itinayo ng ating pong Panginoong Hesukristo noon pong unang siglo. At nakita rin natin mga kapatid sa isang talata pa ng banal na kasulatan, buhat sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 11. Kung kayo po'y merong Biblia, ay subaybayan po ninyo ako mga kaibigan, mga kapatid. 11:26. Ang sabi rito, at nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia, at nangyari na sa buong isang taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad, pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Samantalang dumadami na ang iglesia o yung mga taong tinawag ng ating Panginoon upang magkaroon ng isang natatanging aral, ng isang natatanging kalagayan ng paglilingkod sa ating Panginoon, maraming manlilibak noong panahon na binansagan yung mga alagad, tinawag po silang mga Kristiyano. Pag nagbasa po kayo ng mga komentaris, makikita po ninyo na yung mga tumawag na Kristiyano doon sa mga alagad ay hindi po mga Kristiyano, kundi sila po'y nanlilibak lamang. Ano ho? Kaya tinaguri ang Kristiyano yung mga alagad kasi tagasunod sila ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kumbaga sa atin yan mga kaibigan, mga kapatid, no? Lagi tayong nakakatanggap ng panglilibak sa atin pong mga kaibigan sa pananampalataya. No? Ang bansag nga sa atin ay mga Sabadista. No? Palibhasa na lagi tayo nilang nakikita tuwing araw ng Sabado. Kaya tawag sa atin Sabadista. Pero sa kabilang banda, ito pong panlilibak, panunuksyo ng mga hindi Kristiyano nang tawagin ang mga alagad na mga Kristiyano, hindi naman ito nakasama, kundi ito pangay nakabuti. Kapag naririnig ng mga tao, ayan, mga Kristiyano yan. So, ang natatanong sa isip kagad nung mga napapakinggan, mga tagasunod ng atin pong Panginoong Jesucristo. Parang sa atin, di ba? Kagaya ng ating example.
ng tinatawag tayong Sabadista, hindi rin naman nakasama sa atin, kundi ito'y nakabuti pa nga at naging kaagapay natin sila sa pagpapatotoo. Kapag narinig ng Sabadista, ang natatanim sa isip ng mga tao, yun yung mga sumasamba tuwing nangingilin, tuwing Sabado. Kaya nagiging trademark na natin. Ngayon, mula nang sila'y tawaging mga Kristiyano sa pagkakataong ito, lalo pong dumami yung pong mga naglingkod sa atin pong Panginoong Kristo. Ayon na sa pangangaral ng mga apostol, ay nakita natin na maraming mga Hudyo ang naging mga Kristiyano, maraming mga Hintil ang mga naging Kristiyano noong panahong yon, at lumalaki yung pong bayan po ng ating Panginoong Diyos. At hanggang sa pagkakataon ay binuhusan sila ng banal na espiritu. Kung yung matatandaan, doon sa aklat na Magawa, na nagmistulang mga dila ng apoy, yung pong nasa kanilang mga o sa ulo ng mga alagad. At makikita rin natin sa banal na kasulatan, mga kapatid, ay tinawag sa iba't ibang mga katawagan yun pong mga iglesia na naitatag noong unang panahon. Doon sa unang Korinto 1:2, tinawag po siyang iglesia ng Diyos. Pero tatandaan po ninyo, mga kaibigan, ito pong mga katagang ito, hindi po ito pangalan ng iglesia. Hindi po ito proper name ng church, kundi ito ay descriptive term na ginagamit bilang pagkakakilanlan ng iglesia ng ating pong Panginoong Diyos. Yan, tinawag itong iglesia ng Diyos. Sa unang Korinto 14:33, mababasa po ninyo, yung pong iglesia ng ating Panginoon, tinawag ding iglesia ng mga banal. Yung kaya nga, dito sa ating pananampalataya, naniniwala tayo na buhay pang isang tao, once natanggap sa ating pong Panginoong Diyos, kinukonsidera na ito ng ating Panginoon na banal. Hindi kagaya sa ibang pananampalataya, kinakailangan mo nang ikaw mamatay, pagkatapos kailangan mo nang ikaw ay i-declare o i-canonize ng nakatataas para ikaw mahirang na santo o banal. Pero sa Biblia, hindi ka papatay once na tinanggap mo ang ating Panginoon, ay tatagurian ka na ng ating Panginoon na isa kang banal. Kaya ito pong mga mababasa natin sa unang Korinto 14:33, tinawag po silang iglesia ng mga banal. Hindi po mga patay ito, mga kapatid, mga buhay po yan, mga taong naririyan. Sa Gawa 20:28, tinawag po sila diyang sa ibang salin ay iglesia ng Panginoon. Sa ibang salin naman ay iglesia ng Diyos. May ganun pong salin tayong mababasa. Sa Roma 16:16 naman, na siyang paborito naman ng ating mga kaibayuri sa pananampalataya, tinawag silang iglesia ni Kristo. Ayan, iglesia ni Kristo. Doon naman sa unang Timoteo, kung inyo po ako nasusubaybayan, sa unang Timoteo chapter 3 verse 15, sila naman po ay tinawag na iglesia ng Diyos na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan. So tinawag po silang iglesia ng Diyos na buhay. Ayan, At ito naman yung kinuha o kinopyang titulo ng mga papakilalang sugo di umano ng ating Panginoong Diyos, kahit hindi naman sila sugo. Yan. At sa marami pang mga talata, halimbawa 16:4 ng Aklat ng Roma, tinawag din po silang iglesia ng mga Hintil. Doon naman sa 2:73 ng Hebreo, tinawag silang iglesia ng mga panganay. Yun. Lahat ng ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay puro mga panawag lamang sa iglesia ng ating pong Panginoong Diyos na kanyang itinayo. Na maraming nagkakamali, akala nila ito po ay proper noun.
o akala nila ito ay titulo, title ng iglesia. Pero hindi po, mga kapatid. Diyan po ay isa lamang descriptive term. Isa lamang kataga ng pagkakakilanlan sa kalipunan ng mga naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Nang ibig lamang sabihin kapag sinabing iglesia ng Diyos, pag-aari ng ating Panginoong Diyos. Pag-aari ng ating Panginoon. Kaya maraming mga tao ngayon naglipa na, nagtayo ng kanya-kanya nilang mga iglesia. Di ba? Pagkatapos, kapag nagtayo sila, mamimili ngayon sila ng mga talata sa Biblia na ikakapit nila bilang titulo ng kanila pong iglesia. Halimbawa na nga lang, yung nagpapakilalang sugo, ang sinipi nila, yung unang Timoteo 3:15, no? Na iglesia ng Diyos na buhay, haligi at suhay ng katotohanan. Ngayon, nung natiwalag yung isa, nagtayo rin siya. Di po ba? Ang ginawa naman niya, pinalitan niya yung salitang suhay, ginawa naman niyang saligan. Di ba? Kaya ang lumabas, iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Hanggang sa nadimanda, ang dami ng iglesyang naitayo. No? Ito na ngayon, tinawag silang Member of Church of God International. Na kung titignan po ninyo, hindi naman ito proper name. Kundi ito ay isa lamang common noun, no? Na deklarasyon ng Biblia. Kanya-kanya silang dampot. Yung mga grupo ng Iglesia ni Cristo noong 1914, hinango naman itong Roma 16:16 at ipinaglalaban na ito ay titulo ng iglesia. Pero kagaya ng ating sinabi, mga kaibigan, mga kapatid, ito po ay mga panawag lamang na ikinapit doon sa pag-aari o sa bayan ng atin pong Panginoong Diyos. Marami pang magtatayo hanggang sa panahon natin, mga kapatid at mga kaibigan, na kokopya ng mga talata sa Biblia para ikapit sa kanila pong mga titulo ng iglesia. Kasi nga naman, kapag ito'y nakakapit, parang totoong-totoo na sila yung binabanggit. Kaya makikita ninyo, lagi na lang sinasabi, pakitype mo nga yung iglesia ng Diyos. Tapos maglilitaw, napakarami, Pero may pandarayang ginagawa. Kasi hindi naman, ang titulo ng kanilang iglesia, hindi lang naman iglesia ng Diyos o Church of God, di ba? Dapat, pagka maghanap sa Bible ng kanilang pangalan, bubuuhin, di ba? Halimbawa, pakitype mo nga, Member of Church of God International Incorporated. Di ba? Ganyan dapat ang paghahanap. Di ba? Kaya lang, ay dinadaya nila, kinukuha lamang yung maliit na portion. Pakitype mo nga, Church of God, yan, Iglesia ng Diyos, marami talagang lilitaw. Di ba? Yung isa naman, babasahin naman, Roma 16:16, para mapatulog naman, sila yung binabanggit doon sa Biblia. Maraming hocus-pocus na ginagawa ang mga naglipa na ngayon para lamang mapatunayan na sila ang tunay na iglesia. Pero tatandaan natin, mga kapatid, ang iglesia ng ating Panginoong Diyos ay hindi basta-basta kung ikaw marunong bumasa ng Biblia, marunong kang uminterpret, marunong kang magbigay ng kahulugan, magtatayo ka na ng sarili mong iglesia. Hindi po. Ang iglesia po ng ating Panginoon ay itinayo na ng ating Panginoong Diyos. At kung ikaw magtatayo, katulad ni Apostol Pablo, tiyakin mo na ang iyong pagtatayo ay base sa hula na ipinagkaloob ng Biblia. Sapagkat hindi yan parang kabuti na pagka gusto mong magtatayo ka lang ng kung ano-ano iglesyang maisipan mo. Na kapag maisipan mo, kung ayaw mo na iglesia, magtatayo ka ng ministry, o foundation, di ba? Brotherhood. Hindi po ganun, mga kapatid. Dapat may panuntunan. Sa Biblia, katulad ni Apostol Pablo, ang kanyang itinayo, hindi iba sa pinagsasaligan ng natayong
iglesia, mga kapatid at mga kaibigan. Ano po? Kaya dito masusukat natin kung sino ang tunay na nasa panig ng ating Panginoong Diyos. No, kaya yung mga naglipa na, mga nagtayo ang iglesia, mapapansin ninyo, kanya-kanya din silang propaganda. Yung iba naman, ang propaganda nila, pagbibigay ng himala. Kaya lumabas yung Jesus Miracle Crusade. Di ba? Puro naman sila himala. Yung iba naman, sa exorcism naman. Di ba? Puro pagpapalayas ng mga demonyo naman. Yan naman yung propaganda nila. Hanggang sa yung meron nga dyan sa Facebook na yung bumabantog na sana na exorcism na persona, no? Peke pala. Peke. Di ba? Marami, di ba? Yung isa naman, mahusay bumasa ng Biblia, mahusay sumitas, kahit patay ang ilaw, bumabasa ng Biblia. Ipinangangaral din nila si Kristo. Pero naalala nyo po ba yung pinag-aralan po natin nung nakaraan? Kung paano makikilala ang tunay na sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, doon sa Marcos 7, talata 20, na ating lagi binabasa, kaya't sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Ang pagkakakilanlan pala ng tunay na sa Diyos at ng hindi sa Diyos sa kanila pong mga bunga, sa kanilang mga turo. Kaya nga, doon sa kasaysayan ng ating binasa nung nakaraan, maraming mga tao na hindi naligtas noong panahong yon, nang dumating na yung araw ng paghuhukom. Na ang wika nila, Panginoon, bakit hindi kami nakasama? Bakit hindi kami naligtas? Di ba, Panginoon, nanghuhula rin kami? Nangangaral din kami sa iyong pangalan. Di ba, Panginoon, sa pangalan mo, nagpalayas pa nga kami ng mga demonyo. Panginoon, kami, gumawa pa nga kami ng mga kababalagan. May mga miracle crusade pa nga kami. Di ba? Nagpapalayas kami ng demonyo. Gumagawa kami ng mga gawang makapangyarihan sa iyong pangalan. Pero ano po sabi sa kanila ng ating Panginoon? Doon sa talatang 23, isang malungkot na katugunan mula sa kanila pong pinaglilingkod ng Diyos na akala na ay sapat na at kilala na sila ng ating Panginoon. Ano po sabi? Magsilayo kayo anya, kailan may hindi ko kayo nakikilala. Kundi kayo'y manggagawaan niya ng katampalasanan. Abay, masaklap ito mga kaibigan, mga kapatid. Kaya nga sabi natin nung nakaraan nating pag-aaral, hindi pala kumo ikaw ay membro o kaanib o di kaya ay leader ng samahang gumagawa ng milagro. Tiyak ka na ikaw ay may buhay na walang hanggan na. Hindi kumo pala ikaw ay nangangaral ng salita ng Diyos, pinagsisigawan mo na meron ka ng buhay na walang hanggan. At ikaw nasa panig na ng one save, always save. Tapos pagdating pala ng araw, hindi ka pala kasama. Akala mo dahil nagpapalayas ka na ng demonyo, may krusipiho ka pang dala, mayroon ka pang dala-dalang tubig de bendeta, ligtas ka na, hindi pala. Kundi ang maliligtas, ang sabi sa Biblia nung ating binasa nakaraan, yung gumagawa ng kalooban ng ating Ama sa langit. Kaya sa pagkakataon pong ito, hindi ko mo maisipan nating magtayo ng iglesia, magtayo na tayo dahil meron tayong karunungan, dahil meron tayong propaganda, hindi po mga kapatid. Dapat, kung tayo magtatayo, tulad ni Apostol Pablo, yung pinagsasaligan, hindi iba. Hindi bagong aral o bagong turo. Kung ano katangian ng iglesia na itinatag ng ating Panginoon, doon sa noong unang siglo, yun din po ang katangian na atin pong dadalhin hanggang sa panahong ito, mga kapatid, mga kaibigan. Ano po? Makikita natin ang katangian ng unang iglesia, nangingilin sila ng Sabat. Dapat sa pagtatayo mo, nangingilin ka rin ng Sabat. Di ba? Ang unang iglesia, kumikilala sa pagiging tunay na Diyos ni Kristo. Ay dapat ganun din ang iyong pagkakilala sa ating Panginoong Kristo. Ang unang iglesia sumusunod sa 10 utos. May pag-iikap po, hindi kumakain ng karumal-dumal. Dapat yung mga katangiang ito, taglay rin ng isang nagtatayo na katulad ng kay Apostol Pablo
sa panahong ito. At higit sa lahat, ano po, dapat ang pagtatayo ng iglesia nasa kapanahunan, alinsunod sa inihula ng banal na kasulatan. Ano po? Yan. So ito yung mga bagay na dapat po nating makita. No? Kaya yung iglesia ng ating Panginoon, kagaya po ng ating nabanggit, tinawag po yan sa iba't ibang mga katawagan. Katulad ng iglesia ng Diyos, iglesia ng mga banal, iglesia ng Panginoon, iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos na buhay, haligi at saligan o suhay ng katotohanan, iglesia ng mga hintil, iglesia ng mga panganay. Yan po, no? At kung meron pa kayong ibang mabasa ng mga kataga na ginamit sa iglesia ng ating Panginoon, angkop din yun mga kapatid. Halimbawa, iglesia sa ilang. Di po ba? Yan. Kaya ito yung mga katawagan lamang, hindi po mga titulo ng iglesia. Ano, na atin pong mga nakakasalumuha, mga ngaral ngayon, na akala nila, yun ay mga titulo, no, ng iglesia. At makikita natin mga kapatid, nang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia doon sa Jerusalem, ay yung doktrina, ano po, ito po ay punong-puno ng kadalisayan, ano, lahat ng mga tuntuning nangamamali yung mga Hudyo nung araw, itinuwid nung atin pong Panginoong Jesucristo. Halimbawa, kagaya na lang halimbawa, nung pangingili ng Sabat. Akala ng mga Hudyo nung araw, sapat na sila doon sa ginagawa nilang pangingili ng Sabat, no? Pero itinuro ng ating Panginoon, kapag ka meron palang dapat na iligtas ang buhay, ay dapat gawin sa araw ng Sabat. Ayan. Kapag pala ang sikmura ay kumakalam, hindi pala masamang kumain, ano, o magkitil ng uhay para maampat ang kanya pong gutom. Ano po? Yan. At maraming mga itinuro ang ating Panginoon na mga kanais-nais na doktrina noong pong itinatag ng ating Panginoon ang kanyang iglesia. Kaya nga makikita ninyo doon sa aklat ng Apokalipsis, yung unang iglesia sinisimboluhan po ng kabayong maputi, kung inyong mapapansin, di ba? Na mayroong busog, tapos may korona, nang ibig sabihin ng kulay na puti ay kanais-nais o kadalisayan, tumutukoy sa mga aral, sa bunga, sa katangian po ng iglesia. At yung busog, ano, yung corona, ay kumakatawan sa pagtatagumpay. Ano, yan. At makikita natin, mula noong naitatag na nga ito, noong 31 AD, hanggang sa mga 100 AD, ang tawag ng iba po dyan ay Apostolic Church. Ay napakaganda ng doktrina. Bagamat may mga pumapasok na mga bulaang tagapagturo sa loob ng iglesia, may mga nangangaral din, ay madali itong nasasawata sapagkat ay masyado silang naging diehard, ano, at mga aral tungkol sa atin pong Panginoong Diyos. Ano? Doon po sa aklat ng Kolosas, sa Kapitulo 1, pansinin po ninyo, talatang 23, meron pong binabanggit na ganito. Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay, at di makikilos sa pag-asa sa ebanghelyo ng inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, na dito ang si Pablo ay ginawang ministeryo. Sa pamamagitan po ng mga alagad, nakikita natin na napangalagaan yun pong bayan ng Diyos, yung mga aral na pinagkatiwala sa kanila ay nasundan nila. Kaya nga talagang dalisay yung katotohanan kanilang natanggap. Isang perpektong mga katuruan, na tawag dito na umiral sa kanila pong panahon. At pagkatapos makikita natin, marami pong mga taong tumatanggap at mga nababautismuhan sa atin pong Panginoong Diyos, sa iglesia.
maraming dahil sa kasipagan ng pangangaral ng Ebanghelyo, marami pong tao ang tumanggap sa atin pong Panginoon. Tignan po ninyo, sa Pitulo 5 ng Aklat na Magawa, talata pong 14, at ang mga nagsisisampalataya ay lalo pang paragdag sa Panginoon, ang mga karamihan, lalaki at babae. So, ganun tinanggap nila, no? Buong tamis nilang tinanggap at buong kaligayahan nilang niyakap ang pananampalataya ng atin pong Panginoong Hesukristo na kanya pong itinuro sa panahong itinatag ang kanila pong iglesia. Okay, so sa pagkakataon pong ito, bibigyan ko muna ng daan ang atin pong pagbati at itutuloy natin maya-maya. Patungo sa kaligtasan, matatag ang pintuan. Okay, binaba natin ang kapatid na Ricky Lomo Marsala. Ayan, kasama po natin. Ano po? Ayan, at binabati rin natin ang kapatid na Elena S. Nanta. Good evening po. At kay kapatid na Lemuel Meneses. Yan, likewise kapatid na Lemuel, good evening din po sa inyo. Yan, at yung aking very supportive na may bahay ay nakantabay po doon sa mga ating pwedeng mabati. Ano po? Yan. Kay Sister Yelen Camacho. Yan, good evening, Mama. So, yan. Meron pa ba tayong hindi nabati? Okay. Yung pong may pa-shoutout, pwede po kayo magpa-shoutout mga kapatid, ha? Bibigyan po natin ng pagkakataon. No? Ayan, binabati rin natin ang kapatid na Nelmay Kayama. Ayan, Happy New Year 2021. Hey, Happy New Year po, kapatid na Nelmay. At ganoon din po sa lahat ng atin pong mga kasama ngayon. Apo ay Happy New Year po sa inyo. Ito pong panibagong taong ito ay naway lalo tayong maging aktibo, no? At mas malapit sa atin pong Panginoong Diyos, no? Ayan. Binabati rin natin ang akin pong magandang ate. Kay Ate Elizabeth Estrada. Kay Ate LB. Magandang gabi po sa inyo, ha. At pagpalain po tayo ng atin pong Panginoon. Yan, kay Mami Elena de los Reyes. Magandang gabi po sa inyo dyan. Mami, regards po ako kay Daddy Pablo. Ayan, at kay Sister Sharon, kay Amber, kay Kyle. Binabati ko rin, sino pa ba? Kay Gerson Baisa. Ayan, ito sa mga part po ito ng aking mga Baisa, mga pinsanin, po, ayan. Magandang gabi po sa inyo. Ayan, okay. So wala na siguro kong nakaligtaan. Okay. So balik tayo Sa kapahamakan, ang magtiis hanggang sa... Samantalang ang iglesia ng ating Panginoon ay patuloy na lumalago at dumadami, lagi nating napapansin din sa pagbabasa ng Biblia na lagi silang nakpapaharap sa mga external and internal problems, sa mga pagsubok, sa panlabas o sa panloob ng mga suliranin o mga panguusig. Ayan, at kapwa sila dumadanas ng tinatawag na ecclesiastical at political persecution. Na makikita rin natin ito sa bawat kasaysayan ng mga panahon ng iglesia. Kaya bagamat mabilis na dumadami, akala ng iba ganun lang, naging kadali talaga. Pero hindi po. Mabilis talaga silang dumami at madali na lumago ang kanilang iglesia
pero hindi po naging madali ang kanila pong pamamayagpag o hindi naging madali para sa kanila ang panindigan, panghawakan yung kanilang pananampalataya. Kagaya nga ng ating sinabi ay lagi po silang nahaharap sa mga external and internal problems, maging sa mga ecclesiastical and political persecution, na kanaranasan sa bawat yugto ng mga panahon. Halimbawa, noong napansin ng mga emperador o ng mga emperor na dumadami ang mga hintil na nagiging Kristiyano, naging banta sa kanila ito. Inakala nila na yung pong pagdami ng mga Kristiyano isang pag-aaklas na pwedeng matanggal sila sa pwesto. Kaya naging banta sa kanila. Hindi lang yun, maging sa kanila pong economics o sa kanilang pangkabuhayan. Lalo't nagdumadami ang Kristiyano, yung mga hintil, yung mga hintil ay nako-convert sa pagiging Kristiyano. At dahil dito, nakita ng mga leader nila, lalo pat nasa kalakalan, na wala na halos o kumukunti nababawasan yung bumibili ng kanila pong mga produkto. Ano yung mga produktong ito? Ito po yung mga Diyos-Diyosa na kanila pong nililikha. Yung mga larawan ng mga Diyos-Diyosa na dati-rati ay nagiging mabili ito, sapagkat ito yung sinasamba, pero nang sila naging Kristiyano, hindi na sila bumibili. So naging matumal yung kanila pong negosyo dating dito sa kalakalan ng pagbibenta ng mga Diyos-Diyosan. At ito po ay naging banta doon sa mga negosyante na akala nila ito yung magpapabagsak sa kanila pong ekonomiya. Yan. At hindi lamang yun, napakarami ding mga problema pa silang tinahak. Di po ba na kinaharap? Inakala ng mga Hudyo na kinakalaban sila ng iglesyang ipinangunahan ng ating pong Panginoong Kristo. Kaya naging banta ito sa kanila. Naging banta ito sa mga saserdote na akala nila papabagsakin sila, na gumagawa ng isang panibagong samahan. Yan. Na akala nila ito ay isang tila baga fraternity na lalaban sa kanila balang araw. Yan. Kaya patuloy ang pag-usig sa mga Kristiyano nung araw. Pero ang kagandahan nito, mga kapatid, kahit na sila po ay inuusig, nananatili naman silang matatag. Di ba? Sa paglilingkod sa atin pong Panginoong Diyos. Hanggang sa sumapit na nga ang panahon ni Nero, kung inyo pong mapapansin, na ito si Nero, isa sa naging mahigpit na kumalaban sa Christianity nung araw. Di po ba? Noong mga panahong bago matapos ang 68 AD. Di ba? Yan. Nang umiral si Nero, makikita po ninyo, ganun na lang ang kanyang pagpupursige para maubos yung mga Kristiyano sa pagitan ng mga 54 to 68 AD. Hanggang si Apostol Pedro ipinadakip at ipinako ayon sa tradisyon ng patiwarik. Di po ba? Nang pinadipa sa krus na nakatiwarik, pagkatapos siya ay ipinako roon hanggang sa siya ay abutan ng kamatayan. Yan. Si Apostol Pablo, ganun din ang kanyang sinapit sa kamay ng mga mapang usig. Pero ganun pa man, kahit na sila po ay inuusig ng inuusig, ay patuloy pa rin sa paglago yung mga Kristiyano. Halimbawa, dito sa Kapitulo 4 ng Aklat ng Mga Gawa, talatang 4, ang wika po rito, datapwat marami sa nangakarinig ng salita
ay na nagsisampalataya at ang bilang ng mga lalaki ay umabot sa mga 5,000. Kaya habang inuusig sila, parami naman sila ng parami. Ito yung kagandahan doon sa iglesyang itinatag. Kasi nga, may hula o mayroong sinasabi ang ating Panginoon, kahit na ang Hades hindi magsisipanaig laban dito. Ano po? Ayan. Ngayon, pagkatapos ni Nero, noong 68 AD, ay meron ding isang bantog na kilalang tao na umusig din sa ating mga alagad noong araw. At ito po'y walang iba kundi si Domitian. Noong 90 to 96 AD, makikita po natin na ganun na lamang kung kanyang sawatain at usigin ang mga Kristiyano. Hanggang sa pinahuli itong si Apostol Juan na sumulat ng aklat ng Revelation, at pagkatapos ipinatapon siya doon sa isla ng Patmos, na yung isla ng Patmos sa panahong yan, tapunan po yan ng mga kriminal na wala ng pag-asa. Ano po? Yan. Mas maganda pa nga yung pinagtapunan kay Rizal, yung Dapitan. Mas maganda pa yung Dapitan. Pero itong isla ng Patmos, sabi ng mga historiador dito, sabi ng iba't ibang mga komentary, pag itinapong ka rito, halos masisiraan ka rito ng bait. Ganyan po nila ilarawan yung malungkot na lugar ng isla ng Patmos. Dito itinapon si Apostol Juan. Pero ganun pa man, makikita po natin ay patuloy pa rin siyang ginagamit ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanya pong pagsusulat. Ano po? Yan. Kaya nga, napakaganda ng kanila pong pangahawak sa doktrina, sa katuruan, ng atin pong Panginoong Diyos. May binabanggit pa rito sa atin sa Aklat ng Magawa, sa Kapitulo 5, talata 29, datapot nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nangagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Ito yung prinsipyo ng mga alagad na pinanghahawakan din ng mga Kristiyano nung araw. Na kahit na anong paninuligsa, kahit na anong pagtutol sa kanila, anumang pagyurak sa kanila, anumang pag-aatas na iwanan nila ang Christianity, ay lagi nilang naiisip na dapat muna tayong magsisunod sa Diyos bago sa tao. Kaya nga, ang kasaysayan ng unang iglesia, bagamat kumakaharap sa iba't ibang mga pagsubok, nananatili silang matatag. At sila ay patuloy na dumarami ng dumarami. At sabi nga doon sa ating nabasa, hindi lamang daan-daan ang napapaanib sa iglesia ng ating Panginoon, kundi libo, libo ang dumaragsa para tanggapin ang ating Panginoon bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon ng kanila pong buhay. Hanggang sa umigting pa ito ng umigting, mga kapatid. Yung pong Apostolic Church, nang sumapit ang 100 AD hanggang sa 323 AD, ay lalong humigpit ang pagsubok, pagyurak sa kanila. Naging mahigpit din ang tawag dito yung pag-uusig, at naging mago, na anupat buhay ang kapalit kapag hindi mo tinalikdan ang iyong pananampalataya. Pero bagamat buhay ang kapalit, makikita po ninyo, dumarami pa rin ng dumarami ang kaanib ng iglesia ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya nagtataka dito ang mga emperador, nagtataka dito ang mga gobernador. Bakit habang mayroon silang pinapatay na mga Kristiyano, ay lalo namang dumadami pa ng dumadami? Ang pinag-uusapan po natin, yung early church.
na naging katumbas din yan sa aklat ng Apokalipsis, yung pagsulpot ng pulang kabayo. Di po ba? Ayan, ang tawag po dyan ay early church o kung hindi ako nagkakamali, yung pong pulang kabayo ay nasa yugtunan ng iglesia sa Smyrna yata po yun. No? Na kung saan na yung kabayong mapula na yon bilang bahagi ng kasaysayan ng iglesia ay kumakatawan sa pag-uusig ng iglesia o sa maraming dugo na dadanak sa lupa, no? Na mangyayari sa bayan po ng ating Panginoong Diyos. Kaya huli dito, huli doon, parusa dito, parusa riyan ang nagaganap nung araw, ano po, hanggang sa kamatayan ang tawag dito, ang mararanasan ng bayan ng Diyos kapag hindi sila tumiwalag doon sa kanilang pananampalataya. At makikita nga natin bago pa nga dumating yung yung dinudugtungan ng early church, no? Kasi nagsimula yung early church mula 100 AD bago dumating yung 100 AD, no? Noong noong mga 90 AD to 96 AD, kung mapapansin po ninyo, sumulpot diyan si Pliny the Younger. Na dito makikita po ninyo sa pamagitan ni Pliny the Younger na pag ikaw ay nahuli na mananampalataya, ihaharap ka sa kanila pong doon sa kanila pong tawag dito. Pagkatapos ikaw ay tatanungin kung ikaw ay Kristiyano. Kapag ikaw pag sinabi mong ikaw ay Kristiyano, ipapataw sa iyo yung isang mabigat na parusa o yung parusa ng kamatayan. Ano po, yan. Na kung saan dapat ay itakwil mo yung iyong pananampalataya. Isa na rito, kung inyo pong matatandaan sa kasaysayan, si Ignatius ng Antioch na nahatulan sa panahon ni Pliny the Younger na siya ay ipakain sa leon, no? Nangyari yun dahil hindi niya bitawan yung kanya pong pananampalataya. At marami pa. Halimbawa, si Polycarp ng Smyrna, no? Dahil sa kanya pong maigting na pananampalataya, hindi niya itinatwa, hindi niya itinago na siya ay isang Kristiyano. Kundi ang sabi pa nga niya, ay sinisigaw pa niya na siya ay Kristiyano. No? At talagang sinisigurado niya na marinig ni Pliny the Younger na siya po ay Kristiyano. Ano? At dahil dito, pinatawag si Polycarp ng Smyrna ng parusang kamatayan sa pamamagitan naman ng pagsunog sa apoy. Kung si Ignatius ay sa kagat ng leon, si Polycarp naman ay sa pamamagitan ng apoy. Ano po, yan. At pero makikita natin, hindi naging duwag ang iglesia nating pong Panginoon, kundi nanatili po silang matatag sa kanila pong pananampalataya. Kaya pagkatapos, at mapapansin ninyo sa kasaysayan, pagkatapos ni Pliny the Younger, ang sumunod naman ay si Marcus Aurelius. Di po ba? Noong 161 AD hanggang 180 AD. Ito po si Marcus Aurelius, mga kapatid. Naging pasakit din sa iglesia nung araw. Isa na sa tinutukan ni Marcus, no? O isa sa kanyang mga pinunterya, ay si Justin Martyr. Noong mga panahon ng una sa pagitan ng 100 to 165 AD, na kung saan ito si Justin Martyr, ito po ay isa sa mga great defenders, no, ng iglesia o isang mahusay na apologetics ng kanila pong panahon, ay hinatulan ng kamatayan dahil sa hindi niya pagtatatwa sa kanyang pagiging Kristiyano, kundi kanyang ipinangalandakan at pinagpapatotoo na siya ay lingkod ng ating Panginoon at masugid na tagasunod ni Kristo. At isinisigaw niya na siya ay isang Kristiyano. Kaya katulad nung dalawang mga nabanggit nating karakter
si Justin Martyr ay hinatulan din ng kamatayan. Sa papaan naman, hinatulan naman siya ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpugot sa kanyang ulo doon sa Roma. Ano, yan. Kaya, at yun ay ginawa po sa harap po ng maraming nakakaalam. Pero ganun pa man, makikita po natin sa kasaysayan o sa istorya na nagpatuloy pa rin ang pangangaral at pagdami ng iglesia ng ating Panginoon noong mga panahong patuloy silang inuusig ng mga leaders. At dito pa nga, bagamat sila ay inuusig, nakikita rin natin na lalong tumitibay kahit sa huling hininga ng kanilang buhay ay hindi nila ikinatwa at maligaya nilang tinanggap ang kamatayan alang-alang sa atin pong Panginoong Jesucristo. Yun ang kagandahan po sa kanila. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, sa takdang panahon, darating din sa ating kapanahunan, kung hindi naman kaya sa panahunan ng ating mga inapo o mga anak, maaaring maulit ang mga nangyari sa nagdaan. Pero ganun pa man, dapat tayo manatiling matatag katulad ng mga naunang lingkod ng ating pong Panginoon. At isa pang karakter, mga kapatid, kung kilala nyo o natatandaan si Perpetua, isa pong babaeng masigasig na naglilingkod sa ating Panginoon, ay nahuli rin at hinatulan din ng kamatayan. Siya ay ipinakagat sa mga mababangis na hayop. Pagkatapos, habang siya ay gulagulanit, dinublihan pa ito ng pagpugot ng kanya pong ulo. Yan. Pero ganun pa man ay hindi po sumuko si Perpetua. Hindi niya isinuko ang kanyang pananampalataya. Hanggang sa lumabas ang isa pang leader, si Decius, na noong mga panahong 250 AD, inilabas naman ni Decius yung kanya pong kautusan, kung tawagin ay Edict 250 AD. Sa kanya pong Edict 250 AD ay inilabas niya yung batas na ang wikay ganito: those who offered such sacrifices which given a certificate called libellus o libellius. Dito, sabi rito, kung sino man anya yung magsusuko na ng kanyang pananampalataya, at lalapit sa kanya dito sa kanyang ginawang edict, at titiwalag na sa kanyang pagiging Kristiyano, magbibigay siya ng isang katibayan, ng isang katibayan na siya ay hindi na parurusahan o hindi na hahatulan ng anumang mahirap na sentensya o kamatayan. Yan. So, bibigyan siya ng isang certificate. Yan. At maraming pinahuli si Decius na mga panahong yon, pero ganun pa man, kahit na marami siyang ipinahuli, maraming mga tao ang hindi isinuko ang kanilang pananampalataya, na mas minatamis pa nilang mamatay kaysa bigyan sila ng certificate na galing kay Decius. At dito makita natin, pinatay sila sa pamamagitan ng pagsunog, sa iba't ibang pamamaraan ng kamatayan, ay pinarusahan sila sa panahon ni Decius. Ang kagandahan naman, sa kabila ng mga pag-uusig na ito ng iglesia, lalo pa ring dumarami yung naglilingkod at tumatanggap sa ating Panginoon. Nagtataka sila, bakit sa kabila ng kamatayan na dinaranas nila, ay masaya nila itang tinatanggap, at
mayroon pa silang kaligayahan sa kanilang mukha na nakikita habang sila po ay namamatay. Na siyang nagiging dahilan naman ng pagkahikayat ng iba pang mga miyembro, no, ng iglesia. Nararamdaman nila na yung kamatayang nangyayari sa mga taong ito ay isa bagang parang pagtatagumpay sa kanilang sarili na hindi nila isinuko yung kanila pong pananampalataya hanggang sa kamatayan. Ano po, yan. Kaya dahil dito sa mga nasasaksiyan nilang ito, yung pong mga nakakasaksi ay lalo pang na-convert sa pananampalataya. At marami pang mga leader ang lumitaw, mga kapatid. Isa na rito si Diocletian, na isa ring mapanganib at mapang-api na leader, no, ng tawag dito, ng mga panahong yon. At dito sa panahon ni Diocletian, noong 303 AD hanggang 311 AD, makikita natin sa pasimulan ng mga panahon ay ibinaba niya yung tinatawag na Edict of March. Yung pong Edict of March, ito po yung batas na pagpapatigil tungkol sa lahat ng mga Christian gatherings, lahat ng mga Christian meetings na dapat itigil, at sirain ang mga iglesia, sirain ang lahat ng mga sinagoga kung saan sila nagkakatipon, dapat yun sirain upang wala silang mapagtipunan. At pagkatapos hinahanting nila yung mga member ng iglesia, kapag nahuli ay bibigyan ng katampatang parusa ng panahon yun, pagpapahirap, at iba't iba pa. Na isa sa mga pangunahing tinatarget ni Diocletian ay yung pong mga leader o yung mga opisyalis ng simbahan. Kasi para sa kanya, kapag natibag lahat ng puno ng mga leader ng simbahan, yung mga member mawawala na ng lakas ng loob na sila ay manatili pa sa pakikipaglaban sa kanilang pong pananampalataya. Na kapag katulad ng aking sinabi, na kapag ikaw ay mahuli, ikaw ay parurusahan, kung hindi ikaw makulong, maipataw sa'yo yung isang mabigat na parusa. At hindi lang yung kanilang mga iglesia o yung pinagtitipunan ang tinatarget ni Diocletian noong mga panahong yon, maging yung mga banal na kasulatan na binabasa ng mga Kristiyano nung araw, sinikap ni Diocletian na ito po ay kunin, sirain at ipasunog. Pero ganun pa man, bagamat ganun ang naging batas, mga kaibigan, mga kapatid, ay hindi po nawala, hindi naubos ang mga kasulatan. Hindi katulad noong kasulatan ng mga Muslim na talagang sinunog, naubos. Naubos. Tapos hanggang sa nagkaroon ng panibagong issue ng kanilang Quran. Kaya yung kanila pong original na Quran, wala na. Pero ang Biblia, mga kapatid, sinikap na usin ito ng mga tao, mga sundalo ni Diocletian. Hindi po ito naubos. At ito nga ay nanatili pang namamayagpag hanggang sa atin pong panahon. Yan. At yung mga Kristiyano pa, binigyan sila ng kautusan na dapat sila pong maghandog sa kinikilalang Diyos ni Diocletian, na kapag hindi sila maglingkod, mag-offer sa kanilang kinikilalang Diyos-Diyosan, ay parurusahan sila ng pinakamasakit na kamatayan. Tandaan po ninyo, pinakamasakit. Talagang damang-dama mo yung iyong pong kamatayan. Pero ganun pa man, ang bayan ng Diyos
nanatili silang matatag. Bakit? Sabi ng Biblia, kahit na ang Hades, hindi magsisipanaig laban dito. Kaya, hindi po natalikod ang iglesia ng ating pong Panginoon. Katulad na nga nung binabanggit din doon sa isang talata ng unang, may mga tatalikod mga kapatid, pero hindi lahat. Sabi doon sa unang Timoteo 4:1, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghihayat at sa mga aral ng mga demonyo. Ano po sabi? Sa huling panahon, ang iba'y magsisitalikod. Hindi sinabing lahat ay magsisitalikod, kundi ang iba'y magsisitalikod. Kaya nga, kapag merong iglesia na nagturo sa inyo, na nagsabing natalikod ang unang iglesia, hindi totoong iglesia yan mga kapatid. Hindi yan ang iglesyang sa Diyos. Sapagkat ang iglesia, kahit na ang Hades o ang kamatayan, hindi magsisipanaig laban dito. Kaya makikita nga ninyo sa kasaysayan ng iglesia, marami ng mga emperador, mga leader ang nagsulputan, kahit na ang naging parusa ay bitay, pagpapakain sa mga leon, hindi po natinag ang bayan ng Diyos. Di ba? Nanatili po silang matatag. Hanggang sa meron ng isa pang kasaysayan, di po ba na merong tawag dito, isang malaking parang arena, di po ba? Pagkatapos, ilalagay doon yung mga Kristiyano habang yung mga Romano ay nakapalibot, na nakaupo doon sa matataas na lugar. Tapos bubuksan ng kawal yung mga pintuan, na kung saan, pag binuksan yung pintuan, maglalabasan yung mga mababangis na mga hayop, yung mga leon. At yung mga Kristiyanong naroroon ay lalapain sila. Yan. At yung iba naman, ipinapako sa krus doon din sa arena na habang nagliliyab o habang sila ay sinisilaban. Yan. Maraming mga pagpapahirap mga kapatid. Pero makikita natin din sa istorya o sa church history na yung mga Kristiyanong nandoon sa bulwagan na ginagawang panoorin ng mga Romano o ng iba pang mga sundalong panig sa mga Romano, makikita po ninyo habang ang mga leon ay papunta kanila, sila naman ay nag-aawitan. Di ba? At sila ay nananalangin sa ating Panginoon. At makikita ninyo buong tapang nilang hinarap ang kamatayan, pero yung kanila pong pananampalataya hindi nila isinuko sa pagkakataong yon. Kaya yun ay isang naging mahalagang marka sa kilusan ng mga umuusig noong araw. At yan din ang naging dahilan kung bakit patuloy na naging matatag, matibay ang pananampalataya ng nasa panig ng ating Panginoong Diyos. Okay, so bigyan muna ulit natin ng daan mga kapatid yung atin pong pagbati. Maliligtas ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Ayan, binabati natin ang kapatid na Jack Ladra. Sabi ng kapatid na Jack Ladra, God bless your ministry kapatid. Likewise kapatid na Jack, magandang gabi po sa inyo. God bless din po sa inyo. Mapalad ang bumabasa ng salita. Okay, binabati rin natin ang kapatid na Leo Arumin. Yan, good eve po Brad Nanding. Keep up the good work for God the Savior from San Fernando, La Union. Aba, malayo ang kapatid na Leo. Binabati na rin natin yung mga kapatiran natin dyan sa San Fernando, La Union. Magandang gabi po sa inyo. Salamat kapatid na Leo Arumin. At
binabati rin natin ang kapatid na Olivia Castillo Jessie. Good evening po sa inyo. Hapis at sila ay aaliwin. Binabati rin natin ang kapatid na Leonardo Conahap Romo. Mapalad ang nagugutom at sila ay busugin. Okay, ganun din, binabati natin si kapatid na Marieta Trangia. Ayan, no? Sabi ni kapatid na Marieta, "Hello sir, how are you?" "I'm good." Tayo pa patuloy na pinagpapala, kapatid na Marieta. Magandang gabi po sa inyo dyan at sa inyong buong family. Ano po? So meron pa ba tayo? Tiis hanggang sa wakas. Eto't binabati rin natin ang kapatid na Riva Quizon. Kapatid na Riva Quizon, magandang gabi po from Arayat Seventh-day Adventist Church. Sila lamang Okay, sa lahat po ng mga taga Arayat Seventh-day Adventist Church member, magandang gabi po sa inyong lahat. maliligtas ang magtiis. Okay, binabati rin natin ang kapatid na Mirna Sabala Paras. Hanggang Likewise, kapatid na Mirna Zabala Paras, good evening rin po sa inyo. sa wakas sila JR Arrogante is watching. Magandang gabi po, kapatid na JR. lamang ang siyang Lemuel Meneses, good evening po, kapatid na Lemuel. maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakaulong. Lilawang Kapatid na Nonelon Pilapil is watching. Good evening po, kapatid na Nonelon Pilapil. mga bulaan dito sa sanlibutan. Mula kay Jing R. Canha, good evening po, Brother Fernando Baisa Camacho Jr. Dan sharing po, God bless your ministry. Salamat po, kapatid na Jing R. Canha. No? Purihin po ang Panginoon sa inyo pong patuloy na pagpapagamit sa atin pong Panginoong Diyos. Ikot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Mula kay kapatid na John Ray Very Jacinto, pabati din, Brother Camacho, ang head elder namin sa Malabon Gentry SDA Church na si Elder Teofilo de la Cruz. God bless po sa inyo. Malapa Yes, kapatid na Elder Teofilo de la Cruz, magandang gabi po. At shout out po sa inyo. ang pinto Talagang kayo po love na love ng kapatid na John Ray Veriacinto. Sa lahat po ng mga taga Gentry Seventh-day Adventist Church, ay magandang gabi po sa inyo. sa kapahamakan. Kaya Doc de los Reyes, magandang gabi rin po, Doc. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Yan, binabati rin natin, ang kapatid na Leonardo Santa Rosa. Yan, kapatid na Leonardo Santa Rosa, magandang gabi po sa inyo. At God bless po sa inyong ministry at sa inyong pong paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Mapalad ang bumabasa ng salita. Nakasama rin natin ang aking gwapong kaibigan, si kapatid na Michael Lorono Suico. Pula, mapalad
Yan, kapatid na Michael Suico, magandang gabi po. Kikinig at tumutupad. Shout out din kay RJ Daprosa. Mapalad ang Good evening, kapatid na RJ Daprosa. nahapis at sila Tayo ay meron na lamang daw pong 5 minuto. ay aatiwin. Ubusin na natin ito sa pamagitan ng ating pagbate. Mapalad ang nagugutom at sila ay busugin. Oy, binabati rin natin ang kapatid na Meli Bagtas, no? Kapatid na Meli Bagtas, ang ating master guide. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lang ang maliligtas. Ang magtiis. Ayun, meron pa akong nalagpasan, si kapatid na G. Songa Amago. Magandang gabi po, kapatid na G. Songa Amago. Hanggang sa wakas, Elena Elena S. Nanta. Magandang gabi, kapatid. sila lamang ang siyang maliligtas. Shout out kay Chris Karinan Tolentino. Magandang gabi, kapatid na Chris Karinan Tolentino. Lalaganap ang kasama Yun, kay kapatid na Gerson Baisa. at sila'y Happy New Year, pinsan kapatid. Likewise po, kapatid na Gerson Baisa. Mga pinsanin po natin yan sa part ng ating mother. lilitaw ang mga bulan. Shout out kay kapatid na Richardson A. Porpora. Dito sa sanlibutan, Good evening po, kapatid na Richardson A. Porpora. mag-ibot ang pintuan patungo Alan Santa Agata. Magandang gabi po, kapatid na Alan Santa Agata. sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo Sabi ng kapatid na Nelmi Kayama, nag-stammer po, brother. sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila Good evening, kapatid na Lenny Olvido. Nabati ko na ba si kapatid na Lenny? Binabati rin natin si kapatid na Ruchel Gagarin Owasan. lamang ang Kapatid na Ruchel Gagarin Owasan, God bless po sa inyo. Gayun din po kay kapatid na Linda Janirol Arawe. Yan, kapatid na Linda Janirol Arawe. Good evening. maliligtas. Leo Arumin is watching. Good evening, kapatid na Leo. Ang magtiis hanggang Shout out kay kapatid na Bing Manangka. sa wakas, Purihin po ang Panginoon, kapatid na Bing Manangka, at kayo po'y pagpalain. sila lamang ang siyang maliligtas. Leonardo Conahap Romo. Magandang gabi po, kapatid na Leonardo. Ayan, likewise, good evening po, kapatid. Sabi ng kapatid na Leonardo Conahap Romo. Mapalad ang bumabas Arman Ramos, good evening. sa ng salita pula. Mapalad ang nakikita. Yan, kay kapatid na Nani Fadrikeya, ang hirap ang liit. Padrikela, Padrikela Rabino. Ito sinasabi ko, pagbigkasan ng mga ng mga pangalan eh. Good evening, kapatid na Nani Fadrikela
Bino. Yun. at tumutupad. Mapalad ang lahat. Kapatid na LB Malabrigo Ortiz. Magandang gabi from SDA San Bartolome, Santo Tomas, Batangas. Pista't sila ay Ala, magandang gabi sa inyo lahat yan. aaliwin. Mapalad At sa mga kapatiran natin dyan sa SDA San Bartolome, Santo Tomas, Batangas. Magandang gabi. God bless po sa inyo. ang nagugutom at sila ay busugin. From Pangasinan, Priscilla Movina Honyo. Thank you, kapatid na Priscilla. Ang Mula kay tawag dito, kay Jing magtiis Arcana. Pa-shout out na lang po sa mga team LDM po. Salamat po watching from Jeddah, KSA. At pa-shout out din po sa ka-church member ko po sa Cavite, Cavite SDA Church sa Sandoval, Batarasa, Palawan. Salamat po ng marami. hanggang sa Oh, sa mga team LDM, shout out daw po, sabi ng kapatid na Jing Kanha. Magandang gabi po sa inyo. wakas sila lamang At salamat kapatid na Jing, kahit kayo po ay dyan na nariya sa Jeddah, nakakasama ko po kayo sa ganito pong gawain. Shout out din po sa mga members ng Kabi SDA Church, dyan po sa Sandoval, Batarasa, Palawan. Yan, mula sa atin pong masigasig at masiglang kapatid sa pananampalataya, Jing Arcanha. maliligtas ang magtiis. Oh, sabi ng kapatid na Jing, good evening po, Nanay Evie Malabrigo Ortiz. Hanggang sa Oh, napaka-sweet naman ng kapatid na Jing. Sinashout out din ng kapatid na Malabrigo Ortiz. wakas Kahit nabati na po natin. sila lamang ang siyang maliligtas. Good evening po. Mula kay kapatid na paano ba binabasa ito? Erian? Ano po ba? Mula kay kapatid na Erian Temorants, no? Sabi, good evening, napanood ko po debate ni Melchor Manalili. Salute, brother. From Katmon SDA Church. Ay, salamat po kapatid na Erian Temorants. Lalaganap ang kasamaan. Meron pa ba tayong nakaligtaan? Ay magkakanulong, lilitaw ang mga bulaan dito sa Ay, mali pala basa ko, sabi kapatid na Jing. Yan pala cave. Cave po yan. Ay, sorry po, pasensya na. Yung cave pala ay kumbaga kuweba. Basa ko kasi kabi eh. Sorry. limutan, mag-ikot ang pinto. Pagpasensya nyo na mga kapatid, pag ako nagbabasa, minsan mali-mali eh. Patungo sa kaligtasan, malapad ang pintuan. Alright mga kapatid, sa atin pong pagtatapos, kung wala na ako nakaligtaan, meron pa, binabati ko muna ang kapatid na Perlito Gatus. Ang kapatid na Perlito Gatus, magandang gabi po sa inyo. Sa kapahamakan, ang magtiis hanggang sa wakas.
Samuel Onde. Magandang gabi po, kapatid na Samuel Onde. Maliligtas ang magtiis hanggang sa wakas sila Sabi ni kapatid na Nelmi Kiyama, ano po to? Sapay ko makabsat, kanayon tayo ag kakadua, ditoy ingat sangpit ni Apo tayo nga Jesus. Ano daw po yung kapatid na Nelmi? siyang maliligtas. Hindi ko naunawaan yung umpo namin. Pero kayo na po ang nakakaintindi po dyan. Oh, yan. Aha. Okay, meron pa ba? Mapalad ang bumabasa ng salita Kay ng Gina Honor. Yan, is watching. Kapatid na Gina Honor. Aha, aha. Kapatid na Edwon. Yan, magandang gabi. Kapatid na Edwon. Rookie Mapasyon. Or Rookie Mapasyon o Rosie Mapasyon. mapalad Yan, good evening po, kapatid na Edwon. ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang Ay kapatid na Bahi Bondok Quinto Junior. Magandang gabi po, kapatid na Bahi Bondok Quinto Junior. nahapis at sila ay aaliwin. Ganon din kay kapatid na Libni Orongan Folbera. Sabi ni Marliano, Ilocano pala yun. Sorry. Ako kasi lumaki na akong Tagalog, kaya kahit anong mga lingwahe, di ako marunong magbisaya, di rin ako marunong magbicol, kahit yung mother ko ay taga Bicol. Ako dito na lumaki sa Cavite. Paladang nagugutom at sila ay busugin. Good eve po from Lalaine. Sabi ni Leo Arumi. Ang magtiis hanggang sa Right, at sa lahat po ng mapapabutan ng pabalitang ito, magandang gabi po. At sa atin pong pagtatapos, wakas sila tularan natin ang naunang iglesia, kung papaanong sila'y naging matatag sa kanila pong pananampalataya, kahit na ang Hades na nakaharap sa kanila ay hindi nila isinuko ang kanila pong pananampalataya. lamang ang Na kung sakaling ang mga nangyari sa nakaraan ay mauulit-uli sa hinaharap, tayo po ay manatiling matatag sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos. maliligtas. Kahit na maraming mga iglesia na naglalakihan sa panahong ito ang patuloy na umuusig sa atin, manatili lamang tayong matatag. Ang magtiis Ang sabi ng ating Panginoon, narito ang pagtsatsaga ng mga banal at ng mga nagsisitupad ng kanyang mga utos. hanggang sa wakas sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkanulo. Nais kong basahin ang Kapitulo 14, talatang 12, sa salin pong ang Biblia. Lilitaw ang mga Ang sabi sa atin ng Biblia, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at tumahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Kaya po patuloy tayong magpakatatag, magtiis tayo hanggang sa dumating ang ating Panginoon at manatili tayong tumutupad sa lahat ng kanyang mga lituntunin, sa lahat ng kanyang mga kautusan. Huwag tayong padadaig sa mga pagsubok, sa mga tukso, sa mga kumakaaway sa atin. Manatili tayong nangahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus.
sa sanlibutan. At kung sakali man dumating na ang katuparan ng hula na yung sinugatan ng sugat na ikamamatay ay gumaling at magkaroon uli ng kalakasan at may isagawa uli ang kanyang pambuong daigdigang kapangyarihan, manatili po tayo sa pananalig sa atin pong Panginoong Diyos. Mag-ikot ang pintuan patungo sa kalibutan. Kung papaanong isinuong ng maalagad ang kanilang buhay alang-alang sa pag-ibig nila sa Diyos, ay magagawa rin natin yan, hindi sa sarili nating kakayanan at katapangan, kundi dahil sa biyaya at pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Kaya itong ating panahong ito, itong ating kauli-hulihang panahon, wala na pong puwang para sa atin ang magpatumpik-tumpik pa, magpabanjing-banjing, o pajogging-jogging sa pananampalataya. Kinakailangan na natin dito ng isang lubusang pagpapatotoo, ng isang mainit na pananampalataya. Sa susunod nating pagtatanghal at pagsasempapawid, dudugtungan po natin ang atin pong naging pag-aaral at babaybayin pa natin yung karugtong hanggang sa panahon natin ito, hanggang sa paglabas ng Seventh-day Adventist Church. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas. Bago tayo manalangin, ay batiin ko muna ng magandang gabi ang kapatid na Narvante Lainey o Narvante Lainey. Yan, magandang gabi po kapatid na Narvante. Mga kapatid, pansamantala po, tayo po ay dumako sa isang panalangin, kapatid na Hernando Mangitngit Jr. Po, magandang gabi po sa inyo. Tayo po lahat ay manalangin. Dakila po at makapangyarihan naming Diyos, salamat po sa inyong patuloy na patnubay, sa inyong patuloy na pag-ibig na ibinubuklod, ibinibigki sa bawat isa. Pagpalain niyo po ang mga tahanan na mapapaabutan ng mensaheng ito, at makita po nila ng katatagan na nagmumula sa inyo ay dapat din nilang maisabuhay. Umaasa din kami, Amang Banal, sa anumang mga pagsubok, mga karasan, mga suliranin na amin pong tatahakin sa panibagong taong ito. Mananatili po kayong nasa amin at patuloy kaming pakakaingatan. Patuloy nyo kaming ipagsasanggalang at patuloy ninyo palalakasin ang aming pananampalataya hanggang sa ang inyong anak ay dumating sa ikalawang pagkakataon. Amang Banal, muli po namin pinagkakatiwala sa inyo ang aming pong mga kaibigang naririto na sa kasalukuyang nakakapanood at mga daratnan pa ng pabalitang ito. Patuloy nyo po silang lingapin. Patuloy nyo po silang bigyan ng pag-ibig. Patuloy nyo pong ipakita sa kanila ang kanilang kahalagahan at magmana ng buhay na walang hanggan. Ang mga kapatiran naming naririto na aking kasama ngayon, Amang Banal, patuloy nyo po silang pakakaingatan mula sa kanila pong kalagayang espiritual, sa kanila pong kalusugan. Patuloy nyo po silang aalalayan. Patuloy nyo pong pagpapalain ang bawat isa. Gayun din po ang programang ito, Amang Banal, patuloy nyo pong gamitin sa pagpapalaganap ng inyong ebanghelyo sa buong sanlibutan. Muli po, maraming salamat. Kayo po ang patuloy namin sinasamba, pinupuri sa Espiritu at katotohanan. Tawad pong muli sa aming pong pagkukulang, Amang Banal, at pagkakasala sa pamamagitan po ng makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sila lamang ang siyang maliligtas. Alright, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. At sa pagkakataon pong ito, muli ko kayong iniiwan sa palad ng ating pong Panginoong Diyos. Magandang gabi po. God bless po sa inyong lahat. Mapalad ang bumabasa ng salita ng
Mapalad ang nakikinig at tumutupad